Chief Amo Sir, eto, si Bato de la Rosa, pakinggan nyo po, talagang kailangan yung NBI ang pumunta doon sa Office of the Vice President, no, para mag-imbestiga. Pakinggan ho natin to. Sa panayam nga natin, banggit ba si Senator De La Rosa sa ganap ni VP Duterte ngayong araw? sa panayam nga natin kanina dito sa Veterans Memorial Medical Center kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay tumanggi itong magbigay ng eksaktong detalye sa ganap ng pangalawang Pangulo matapos hindi ito magpakita o sumipot sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Hanggang ngayon pala nasa veterans si Bato de la Rosa, nasa Veterans Memorial Hospital mga bossing. Nagbabantay pa din pala doon kay Laika. Bato! Tigilan mo nga kami, nag-aarti-artihan lang kayo dyan, tapos may pabantay-bantay ka pa dyan. Tanging sinabi lang ni Senator Bato na si Vice President Duterte ay busy o abala sa challenges na kinahaharap nito sa kasalukuyan. Dagdag pa ng Senador. Talaga naman nung busy-busy yan, mga kababayan. Una, confidential funds lang. Yung pa lang po sa confidential funds na pagpapaliwanag, napakahirap na pong kaharapin yun eh. Lalo na yung hindi ka kumpleto ng dokumento, tapos nakakuha pa ng mga resibo galing COA, tapos na bisto pa sila Mary Grace Piatos, na bisto pa sila Kokoy Villamin, patong-patong na. Tapos biglang meron pang another problema siyang ginawa. No, Mr. Larry Bangalisan, kakamping support PBBM. Di ba? Kaya imposible sinasabi nilang pababagsakin namin si PBBM, no? Sinasabi nila pababagsakin namin si PBBM. Yan po, tingnan nyo nga yung mga kakamping sumusuporta sa ating Pangulo. Diyan kay dating Pangulong Duterte ay kay BP Sara, paunti ng paunti at nakikita namin kukunti lang kayo. Kaya mas mukhang makatotohanan yung impeachment kay BP. Wala rin siyang impormasyon bakit hindi nagpakitang personal si VP Duterte sa tanggapan ng NBI ngayong araw. Wala nga daw kasing advance question pa. Kailangan meron silang advance question para nagpakita. No? At kailangan mapag-aralan muna nila yung advance question. Yun yung dahilan. Kabilaan niya ng hindi pagsipot ni VP Sara, naniniwala si Senator De La Rosa na bukas naman ito sa anumang investigasyon na gagawin ng NBI. Bukas wala. Siguro kapag kumpleto na po yung pag kumpleto na po yung mga advance question, mga kababayan. No? Pag nasala na po nila, pag naisa-isa na po, alam nila meron silang maisasagot, saka lang po sila maglilitawan. Yun po yun. Sabi na hindi siya magpapaimbestiga. Kung hindi siya nakarating doon, then the NBI can go to her office to conduct the investigation. NBI! Doon na lang daw sa Office of the Vice President na lang daw mag-conduct ng investigation. Ano ba naman yan? Meron niyang schedule sila. Di ba? Merong in-schedule sila, hindi inatenan. Ngayon, humingi ng pangalawang schedule. Ba't kailangan pa pumunta doon sa Office of the Vice President? Baka magtagulang din yan. As I've said, he is not placing herself above the law. She's open. She's open for investigation. All NBI has... Open nga. Hindi naman sasagot ng maayos. Kagaya nung sa mga kababayan, doon sa kanyang budget na hinihingi, 2 billion. Pagdating doon sa Kongreso, nandyan na po, binigay ko na po sa inyo yung papel. Hindi na po ako tatanggap ng question and answer. Hindi kasi kaya. Ang nakikita ko, hindi talaga kaya ng Vice Presidente yung mga impromptu, yung mga bigla ang mga katanong. Kaya po, napa-back out sila. Saglit lang, hindi kami attend dyan. Kailangan meron muna kaming questionnaire, Kailangan meron kaming mga nakahandang isasagot. Panawagan naman namin sa inyo, kung sakali, nabigyan nga kayo ng mga advanced questions. Kabisaduhin nyo naman yung isasagot nyo. Wag nyo na ipamukha sa amin na kumbaga nakalista pa at
baka ang pamukha nyo pa sa amin, oh, etong tanong number 1, hanahanapin nyo pa doon sa papel yung, eto ang sagot sa tanong number 1. Oh. Di ba? Baka ganun pa gawin nyo, kabisaduhin nyo na, ha? Partida na yun sa inyo, babasahin ang sagot. Oh. Ako ho, mga kababayan, kagaya niyan, oh, wala akong script dito o kahit ano. No? Kung ano lang po yung pagkakaintindi ko doon sa mga bali-balita, kung ano lang po yung nalalaman ko doon sa mga bali-balita, mga bossing, rektahan, no? Pine-reactionan natin yan. Hindi pwede silang ganyan. Kasi kapag kung alam mo yung katotohanan, ang hirap pong bali-baliin yan. Ang hirap pong paligoy-liguyin yan, mga bossing. Sa kanila kasi, mukhang hindi alam yung mga katotohanan. Mukhang puro ano lang. Puro, ano tawag dito? Yung, ano tawag doon? Yung sa kanila, wala lang. Sabi ni Ma'am, it's me, Mommy A. Sir Mark, baka nakakalimutan ni Sarah. Investigation yun, hindi beauty contest para mag-advance question. Baka gusto pong maging Miss Universe, Ma'am. No? Oh, di ba? Kaya ako, pansin ko din ho yan, mga bossing, no? Yung kapag ka meron silang gustong ipaalam sa sambayan ng Pilipino, gagamitin nila yung Facebook page nila. No? Maglalagay doon, syukran! Oh. Syukran! Ganito, Para kung may mga magtatanong man, hindi tayo makakapagtanong. Doon ka pumunta sa comment section, i-comment mo yung gusto mong itanong. Ang tanong, may sasagot ba? Wala, di ba? Hindi kagaya nung may mga press conference. Tignan nyo yung mga press conference ng BP Sara, mga bossing. Oh, sa natatandaan ko, 2 yung naging press conference niya. Yung isang press conference, yung nagpatawag siya, no? Akala ko ang sasabihin o isasagot mga tipo bang pang-confidential funds. O, ang sagot, di ba? Pupugutan ng ulo, yan, itatapon sa West Philippine Sea. Yun yung naging press conference ni BP Sara nung una. O, yung yung sumunod, mga kababayan, ito naman yung sumunod. Yung press conference na pinatayan daw sila ng ilaw doon sa detention cell. No? Ano po yung mga pinagsasabi ng Vice Presidente doon? Pag ako nategi, may inutusan na ako. Pinapategi ko, wag tigilan si BBM, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. No? Presidente, asawa ng presidente, at pinsan ng presidente. Wala Pag sa mga ganyan, mga bossing, lugi sila, talo sila. Ito, investigasyon po, mga bossing. Gustong alamin, bakit mo sinabi yun? Sino yung mga hitman na tinutukoy mo, etc., etc. Diba? Mahirap na ho. Siguro iniisip niya, sasabit tayo. No? Sasabit tayo kapag wala tayong mga alam kung ano yung mga itatanong nila. To do is to go to your office. Mag-conduct ng investigation. Wala namang problema doon. Bukod dito, nabanggit din ni Senator Bato na quite improving na ang lagay ni Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. Alam niyo po, mga kababayan, kung bakit nakastay na lang dyan sa ospital yan? Hinihintay na lang po nilang matapos yung 10 days Kasi maximum nung contempt, mga kababayan, 10 days. No? Maximum 10 days po. Una, 5 days. Tapos ano ginawa nila? Nag-RT-RT-yan sila. Acute stress. Sabi kung iisipin mo, lahat naman tayo dito sa Kongreso, stress naman tayo. Ikaw lang yung nasuka, ikaw lang yung nag-inarte. So akala nila, kapag dumating yung araw ng Lunes at sinabing hindi makakadalo, hindi nadadagdagan yung contempt. No? Dinagdagan ulit nung isang kongresista, 5 ulit. Pero maximum na ho yun. Kaya ang gagawin niyan, hinihintay na lang po yun, mga kababayan. Yung maximum na 10 days tapos. Pero hindi ho, naniniwala ho ako, hindi ho titigilan ng Quad Committee na imbestigahan itong mga ito, mga bossing. Hindi po hihintuan ng Quad Committee na imbestigahan ang mga yan.
Pwede, ngayon, malaya pa sila, pero sa mga susunod na araw, ipapatawag pa din ho yan, mga boss, Chief Amo, sir. Okay? So ayan ha, baka sabihin nyo, hindi ko nasagot na inaayawan na ang vice-presidente ng mga politiko sa kanila. Mismong sa vice-presidente nang galing yun. Oh. Iyo ba? Isang oras na din po tayo dito, mga boss Chief Amo, sir. 3,100 viewers. Baka naman pwedeng paabutin nyo ng 2,000 yung like dyan. Oh. Pero ako'y magpapaalam muna. Gabi na dito. Alas 11:38 na din dito, mga boss Chief Amo, sir. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.